for today, we will discuss itong conjugate beam method for non-prismatic beam. So, kunyari, meron tayo ditong beam na nakalagay dito. So, kung mapapansin nyo, bigyan natin ng letters to. So, meron tayong support A and support B, and yung beam natin ay hindi constant yung moment of inertia. So, dito meron kayong I sa left portion and 3I or naka times 3 yung moment of inertia niya dito sa right portion ng beam natin. Okay, so dito, first step, same pa din, kuha kayo ng reactions. Madali lang to kasi uniform load lang naman tsaka concentrated load na yung load natin nasa mid-span. So dito madali lang yung ating reaction. So WL/2 lang yan. Plus yung ating concentrated load. So P/2. Okay, so for our RA, guys, pa-compute ako, 30 times yung L natin, 8, total. Over 2 plus 25 over 2. So here, makakakuha kayo ng value ng nalabas sa akin ay 132.5 kN. So ito ay pataas. And then, syempre, sa RP, same din. Meron din kayo dyan na 132.5 kN pataas. Ayan. Okay, clear tayo doon. Ang next step, kukunin ko itong beam na to. Gagawan ko siya ng moment diagram by parts. So, lagay ko dito yung 132.5 natin. And then, 132.5. So, dito, kung magre-reference kayo guys, I suggest dito na kayo maglagay sa gitna. Okay? Pwede rin naman dito. Kaso, the problem with that is, ganito mangyayari dyan. Kapag nag-moment diagram by parts tayo, drawing ko lang dito. Okay? Para lang makita nyo. Pag nag-moment diagram by parts tayo dyan, so, di ba ito yung beam natin? Drawing nyo yung sa mga load. So, for 132.5, ganito yan. Pero, pagdating nyo dito sa part na to, yung value dapat dito, di ba nakaganyan yan? I-divide nyo siya sa 3. Para magiging ganyan yung drawing. Okay? So, ito yung magiging drawing nyo mismo. So, kunyari, ito, 132 times 4. Ito yan, di ba? 132.5 times 4. Pero, pagdating nyo dito, guys, sa portion na to, naka-divide siya sa 3. Kasi, ang nakalagay sa natin, ang load ng conjugate beam ay M/EI. Therefore, kung yung I nyo ay naka 3I, which is dito yon sa portion na to, sa portion na to, dapat yung moment nyo dito naka over 3 EI, okay? Kasi naka 3I yan. Ayan, so ganun yung mangyayari dito, guys. So yung ating 132.5 times 4, kuhanin nyo muna kasi di-divide natin yan sa 3. So 132.5 times 4. So 530 to, di ba? So ito guys ay 530. Tapos itong nasa ilalim 530 over 3 yan. Tapos itong part na to, itong nandito, yan ay 132.5 ta-times nyo dun sa moment arm niya, which is 8. Tapos, over 3, EI, So, atin kasi ang ginagawa natin, di na natin sinusulat yung EI. Sa dulo na lang nilalagay, So, since ito ay naka 3 EI, naka over 3 yung ating dyan. So, dito ang lalabas ay 353.33 dito. Okay? Yan. So, ang actual na problem natin dyan ay dito sa part na to.
meron kayo ditong load na nakaganyan, ano. So, dito kasi ang mangyayari diyan, spandrel siya ng parabola. Tapos pagdating niyo sa part na 'to, itong katapat ng mayroong tree, bababa ulit 'to. Masisira yung drawing natin, no? Tingnan niyo, naging kamukhang Christmas tree na ano, nakatagilid. Okay, so pag ganyan guys, hindi ko yan ginagawa. Binabago ko yung reference ko. So ako, personally, ang gagamitin ko reference dyan ay ito, itong portion na to. Yan. So ibig sabihin, dadalhin ko lahat dyan ng load, anong ating moment diagram, isa-isa. So dito, madali lang yan kasi, kunyari ito yung beam natin, meron ka lang 132.5 times 4 para dito. So 132.5 times 4. So ito ay ano nga ito, 530 to, no? So this is 530. Lagay ko na lang siya dito. Yung ano naman, uniform load natin, nakaganito siya. So second degree yan. So yung ating value niyan, ang ginagawa ko diyan, ina-isolate ko tong beam na to, ano. So parang nakaganito siya. Hindi na ako nag-square property diyan. So 30 to, ito ay 4. Parang hiniwalay lang natin, no. Nag-by parts na rin tayo ng ano, nung beam, nung mga load natin. So moment natin dito is ano, WL squared over 2. So 30 times 4 square over 2. Meron kayo dito ang 240. Okay? So ito ay WL squared over 2. So since yan ay nasa ilalim, negative 240 yung ilalagay natin. Okay? Guys, ito ay naka-over EI. So since 1 lang naman yung I natin, or basta siya ay 1, ano, parang 1i. Hindi ko na nilalagay, ano. So, sige, lagay natin para consistent dun sa mamaya, ano. Yan, pagdating nyo dito sa, ano, dito sa right side, ito na yung di ba, ito yung reference line natin. So, siya yung magiging parang fixed end natin, no? Nandito na yung beam nyo. So, meron kayo ditong 132.5. So, meron tayo ditong reaction na 132.5 times 4. Okay? So, 132.5 times 4, yan ay 530 din. Ngayon, you have to check kasi ito ay 3i. Ang sabi sa conjugate beam, naka M over EI yan. So, dito guys, ito dapat naka 530 over 3. EI, ano. So, 530 over 3 EI. Now, dito naman sa kabila, dun sa uniformly distributed load, ganito na din. Ayan, so same lang din siya. So, 30, ito ay 4. So, kung anong value dito, yun na din. No? Kasi same lang ng length and yung load. So, ito ay 240. Ngayon, since naka-over 3i, yung ating ano dyan, syempre, naka-divide din sa 3. Yan. So, ito ay magiging negative 240 over 3 EI. Yan. So, yan yung magiging moment diagram by parts natin. Okay? Burahin ko lang to guys. Ayan. So, sabi natin, pagka kino-convert natin sa conjugate beam, walang mababago dun sa mga, pag simply supported yung beam, walang mababago dyan. No? Wala naman tayong overhang. So, as is lang yan. And ito na yung magiging load natin. Itong moment diagram natin na to. Okay? So, lagay ko lang dito guys. Yan. Ito yung ating magiging RA. Then, meron tayo ditong RB. Walang nabago sa beam natin, simply supported pa rin siya.
Tapos, since ito'y pataas, so pataas yung load natin dyan. Yan. Tapos, yung nasa ilalim, since negative yan, gagawin natin downwards, tanggalin nyo na lang yung sign. Okay, so dito ay 240 over EI ito. Then, 240 over 3 EI. Itong isa. So, next step, magmo-moment tayo dito sa P. So, ito yung point B natin para makuha nyo si RA. Okay, so lagay ko yung mga distance. Ito ay 4. Ito ay 4 din. Ngayon, kailangan nyo guys dito yung centroid. Ano? Kasi pag nagmo-moment tayo, kailangan nyo yung moment arm nitong kada area natin. So, dito sa case na to, itong centroid nitong triangle papunta dito, ito ay 4 plus yung centroid na to. Which is 1/3 siya ng 4. Okay, so 4 plus 1/3 ng 4. Yan, para yan dyan. Now, pag dito naman sa kabila, dito sa ilalim, ito nasa ilalim natin, ito'y, alam natin, ito'y second degree. So, mula dito hanggang dito, ito ay 4 plus yung centroid natin dito. Okay, so ito ay, di ba yan ay naka 1 over n plus 2 times the base. Okay, so 1 over second degree yan, so 2 plus 2 times yung base natin na 4. Okay, ayan. So, 1/4 ng 4. So, hindi ko na lang sisimplify para alam nyo kung saan galing. So, ito ay 1/4 ng 4. Okay? Ibig sabihin, itong distance na to hanggang dito, ito ay 4 plus 1/4 ng 4. And then, ito naman, itong sunod, so mula dito hanggang doon, ito ay 2/3 ng 4. Okay? Kasi 1/3 itong nasa kabila. Then, ito naman, itong nandito, so mula dito hanggang doon, ano nga to? So, kung second degree to, itong part na to, ito ay 1/4. Ano? Ibig sabihin, kung 1/4 yan, itong nasa kabila, ito ay 3/4 ng 4. Yeah, so, yan yung mga ating mga gagamitin na na values. So, summation ng moment sa P equals sa 0. So, assuming clockwise positive, lagay lang natin dito. So, RA times yung moment arm niya na 8. Ito yun, 4 plus 4. Alin pa yung mga clockwise? Add natin tong 1/2 ng 530 over EI times yung base niya. Ang base niya ay 4. Okay, so ito ay 4 meters. Ito hanggang doon. Then, centroid natin, or yung moment arm niya, 4 plus 4/3. Then, add natin itong nasa itaas. So, 1/2. Triangle pa rin yan. 530 over 3 EI times the base na 4. Ito yun. So, ito yung base. Times natin sa 2/3 ng 4. Then, subtract natin itong nasa ilalim. Minus ito. Ano yung area nitong portion na to? Itong spandrel. So, 1/3 times yung ating base natin na 4 times yung height niya na 240 over EI times yung centroid niya na 4 plus 1/4 ng 4 ito 1. Okay? Minus ito namang isa. So, 1/3 ulit ng base niya na 4. And then yung height niya ay 240 over 3 EI times yung moment arm niya na 3/4 ng 4. Yan. Equals 0. So, dito makukuha nyo guys yung RA. Ang lumalabas sa akin dito guys ay
negative 5260 over 9 EI. Yan yung lumalabas sa akin. Ngayon, ang question is, ano daw yung slope and deflection at midspan? So, ang midspan, syempre, ito yun. Yung gitna natin. So, ibig sabihin yan, since we already have the value of RA, pwede na tayo mag-cut ng section dito sa midspan na to. Dito, sa part na to. Okay? So, pag kinat natin yung section na yan, ganito yung magiging itsura ng ating conjugate beam. Yan, pababa to guys. Ito ay 530 over EI. And then ito ay 240 over EI. And then yung RA natin, wag nyo nang babaguhin yung sign niyan. Hayaan nyo siyang ganyan. Over 9 EI. Then gusto natin kuhanin yung deflection and slope dito. 'Di ba pag nagka-cut kayo ng ng section, lalabas dito yung shear tsaka yung ating moment. Okay? So, ang next step dyan, pag kukunin nyo yung slope, equal daw siya sa shear dun sa ating conjugate beam. Okay? So, summation na lang kayo dyan guys ng Fy equals 0. So, in this case, RA plus natin yung area nito minus area nito, itong pababa, minus yung V natin. So, 1/2 ng 530 over EI times ano nga to? Ito yung 4 meters, Then, minus natin sa second degree to guys. So, ito yung 1/3 ng 240 over EI times natin to sa kanyang base na 4. Minus sa V equals 0. Ngayon, ito guys, may value na tayo niyan. Sa-substitute nyo na lang ito. Substitute nyo lang to. Then, makukuha na natin yung value ng shear or na slope. So, lumalabas sa akin dito ay 1,400 over 9. EI to guys 5,260 over 9 plus 1/2 ng 530 times 4 minus 1/3 ng 240 times 4. Yan. So, ito na yung slope natin dun sa midspan. Ayan. Now, for deflection, sabi sa conjugate beam, pag deflection, equal daw siya sa moment dun sa conjugate beam, dun sa point na kino-consider natin. So, ibig sabihin, itong moment dito ang kukuhanin natin. So, summation lang tayo ng moment dito sa point na yan. So, kunyari yan ay 0.0. So, we have here RA times 4. Okay? So, RA times 4. Tapos, area nito times yung centroid natin dito. So, centroid nito guys ay 1/3 ng 4. Then, centroid naman nito, ito ay 1/4 ng 4. Okay, so plus dito, kasi pataas yung ating triangle. 1/2 ng 530 over EI. Tatimes natin to guys sa 4. Then, yung kanyang moment arm, 1/3 ng 4. Minus natin yung load dito. So, 1/3 ng 240 over EI. Okay? Tatimes natin sa base natin na 4. And then, yung moment arm niya na 1/4 ng 4. Huwag niyo kakalimutan yung minus M.
Kasi ito yon counterclockwise yung M natin. Equal 0. So dito makuha nyo yung M natin. Ito ay same dito. Negative 11,200 or 11,200 over 9 EI. Or pwede rin sa decimal negative 1244.4444 over EI. So ito guys yung ating deflection at midspan.